Milyonaryo sumusunod sa mahirap na itim na waitress na kinukuha ang kanyang mga natirang pagkain sa restaurant araw-araw. Isang milyonerong sumusunod sa kanyang waitress sa loob ng 7 araw, pinapanood siyang kumuha ng mga natirang pagkain sa restaurant. Nang matuklasan niya kung saan ito pupunta, nakita niya ang isang katotohanan na sumira sa kanyang mundo at naalala niya ang gutom na batang siya noon. Isang desisyon ang magbabago sa lahat. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa comments kung anong oras na at taga saan ka nanonood. Tara na! Natuto si James Harrison tungkol sa gutom noong 6 na taong gulang pa lamang siya. Hindi yung simpleng gutom na dahil sa pagkalimot sa tanghalian o matagal na paghihintay sa pagkain. Tunay na gutom. Yung uri na kumakagat sa tiyan mo na parang buhay na bagay, na nagpapahilo sa'yo sa klase, na nagtuturo sa'yo na uminom ng tubig para punuin ang kawalan dahil wala ng iba. Ang kanyang ina, si Margaret, ay nagtatrabaho ng 3 trabaho matapos mawala ang ama niya. Naglilinis siya ng opisina sa madaling araw, naghihintay ng mesa sa tanghali at nag-aayos ng istante hanggang hating gabi. Minsan, pag-uwi niya, sobrang pagod na siya na natutulog siya ng nakatayo, parang puno sa hangin. At minsan, mas madalas pa sa dapat tandaan ng isang bata, ay pinaghahati niya ang isang pagkain sa kanila at nagpapanggap na nakakain na siya. Kumain na ako ng malaking tanghalian, anak, sasabihin niya ng magsinungaling, habang pinapanood siyang kainin ang anumang natira nilang kayang bilhin. Kumain ka na? Lumalaking bata, kailangan ng pagkain. Ngayon, 43 na siya. 25 taon na ang lumipas mula nang ilibing niya ito. Cancer na nahuli ng huli dahil hindi niya kayang mag-absent sa trabaho para magpa-check up. 25 taon na ang lumipas mula nang manumpa siya sa libingan nito na hindi na siya magiging mahirap, hindi na siya magiging walang kapangyarihan, hindi na siya magugutom. At tinupad niya iyon. Itinayo ni James ang isang imperyo mula sa ambisyon at kawalang-aw. 7 restaurant sa buong lungsod, bawat isa ay makintab at kumikita. Isang penthouse na may bintanang hanggang sahig. Isang luxury car na mas mahal pa sa bahay nila noon. Isang relo sa pulso na nagkakahalaga ng $80, 80,000, higit pa sa kinita ng kanyang ina sa kanyang pinakamagandang taon. Mayroon siya ng lahat. At nakalimutan na niya kung paano makita ang pinakamahalagang bagay hanggang sa dumating siya. Nakadikit ang likod ni James sa magaspang na EV laban sa lumang ladrilyong pader. Ang puso ng 43 anyos na lalaki ay tumitibok na parang gumagawa siya ng krimen. Ang matalim na navy blue suit niya, custom-tailored at may silk lining, biglang naramdaman na parang costume lang. Ang crisp white shirt sa ilalim nito ay dumidikit sa balat niya, kahit bukas ang kwelyo, para magmukhang casual confident. Perpektong nakaayos ang pocket square. Ang luxury watch niya ay sumasalamin sa hapon na liwanag. Lahat sa kanya ay sumisigaw ng tagumpay. Lahat sa kanya ay kasinungalingan. Sa loob ng 7 araw, sinundan niya ito. 7 araw na pinapanood ang isang babaeng naka-blue medical scrubs na dumating sa likod pinto ng kanyang restaurant eksakto 3 oras 47 minuto, 7 araw na pinapanood siyang maingat na maghanap sa mga itinapon ng staff niya. Natirang pasta na halos hindi hinawakan, steaks na halos buo pa, bread baskets na iniwan pagkatapos ng isang rolyo, salad na ibinalik dahil sa gilid lang ang dressing imbes na halo. Iniulat ito ng mga manager niya sa 3 araw. Sir, may kumukuha ng pagkain sa waste bins. Tawagin na ba natin ang pulis? Hindi, narinig niya ang sarili niyang sabi. Ako mismo ang bahala. Pero hindi niya ito hinando. Pinanood niya, sinundan, nagtago, dahil may isang bagay sa paraan ng pagkilos niya, maingat, may layunin, marangal, na nagpapaalala sa kanya sa isang tao. Isang taong mukha niya ang sinubukan niyang kalimutan sa loob ng 25 taon dahil masakit ang pag-alala. Ang babae ay nasa pagitan ng 35 at 40, bagamat ang hirap ng buhay ay nag-ukit ng mga linya sa paligid ng mata niya na nagpapahiwatig na mas matagal na siyang nabuhay kaysa sa edad niya. Ang kanyang maitim na balat ay parang sumisipsip ng liwanag ng hapon, at ang maitim na buhok ay nakatali sa mahigpit, praktikal na ponytail. Naka-bright yellow rubber dishwashing gloves siya, yung mura mula sa dollar store, at tinatrato niya ang mga itinapon na pagkain ng may higit na pag-iingat kaysa sa ipinapakita ng mayayamang customer sa sariling pagkain nila. Hindi siya nagmamadali, hindi siya nangangagat ng bigla.
Maingat siyang pumipili, sinusuri ang bawat isa, inilalagay ng may paggalang sa dalawang malaking translucent plastic bags na parang kayamanan, parang pag-asa, parang pag-ibig na nakikita. Mahigpit na hinawakan ni James ang kanyang smartphone, maputi ang mga knuckles. Itinayo niya ang yaman niya sa pamamagitan ng matitinding desisyon. 3 empleyado na niya ang pinaputok dahil sa eksaktong ginagawa ng babaeng ito, pagkuha ng pagkain ng walang pahintulot. Pagnanakaw, tinawag niya noon, liability, paglabag sa health code. Pero habang pinapanood niyang simulan ang paglalakad sa isang dirt path, na hindi niya alam na umiiral sa kanyang lungsod, may bumigay sa dibdib niya. Hindi siya nagnanakaw. Nakaligtas siya. 40 minuto. Naglakad siya ng 40 minuto sa mga neighborhood na lumala sa bawat hakbang, sa mga bahay na naging shack, sa aspaltong naging lupa, sa bersyon ng lungsod niya na binayaran niya ng mahal para hindi na makita. Ang Italian leather shoes niya na $1,500 ay nagkaroon ng alikabok sa bawat hakbang sa likod niya. Ang navy suit niya ay nakakuha ng titig mula sa mga nakaupo sa porch, mga matang sinusukat siya, kinakalkula kung ano siya, pera, kapangyarihan, ang mundong nakalimot sa kanila. Pinanatili ni James ang distansya, nasusunog ang hiya sa lalamunan. Ano ba ang ginagawa niya? Ano ang inaasahan niyang makita? At sa kanya nakita. Ang shack ay lumitaw na parang sugat. Mga corrugated metal sheet na pinagsama-sama, mga dingding na parang hawak lang ng desperasyon, bubong na siguro tumutulo kapag umuulan. Ito ay hindi lamang kahirapan. Ito ay gilid ng wala, ang lugar kung saan nahuhulog ang mga tao sa bitak ng mundong kanyang itinayo ng yaman. Maingat na naglakad ang babae, patungo roon, ang 2 translucent bags ay sumasabay sa bawat hakbang. Ang yellow gloves ay impossibly bright laban sa pagkabulok sa paligid. At saka bumukas ang pinto. Maliit siya, 5 hanggang 7 taong gulang, hula ni James. Ang t-shirt niya noon ay puti, pero ngayon ay kulay abo na, maluwag sa payat niyang katawan. Ang pantalon ay masyadong malaki, tinali sa baywang ng lubid. Walang sapatos ang paa, maalikabok mula sa dirt floor sa loob. Pero ang mukha niya ang sumira kay James. Ang mga mata ng bata ay may ekspresyon na kilala ni James mula sa salamin noon. Ang maingat na pag-asa ng isang batang natutong pansamantala ang magagandang bagay. Na natutong magpasalamat sa mga mumo. Na natutong ang pag-ibig minsan ay dumarating sa translucent plastic bags na dala ng pagod na ina at yellow gloves. Hindi tumakbo ang bata, hindi sumigaw, hindi naglaro. Simpleng nakatayo lang siya sa pintuan na may uri ng katahimikan na nagmumula sa gutom, sa paghihintay, sa pag-aaral ng masyadong maaga na ang pasensya ay kaligtasan. Inilagay ng babaeng naka-blue scrubs ang isang bag at inabot ang yellow glove na kamay. Agad itong hinawakan ng bata, otomatiko, at sabay silang nawala sa dilim ng shack. At si James Harrison, millionaire, restaurant mogul, lalaking tumakbo mula sa nakaraan sa loob ng 25 taon, lumuhod sa lupa dahil sa wakas naiintindihan niya kung ano ang hinahabol niya sa 7 araw. Hinahabol niya ang multo ng kanyang ina, ang multo niya mismo. Ang alaala ng isang babaeng pinatay ang sarili para pakainin ang anak. Ang alaala ng batang kumain habang nagpapanggap ang ina na hindi gutom. Ang babaeng ito ay ang kanyang ina. Ang batang iyon ay siya. At ang mamahaling suit na suot niya ay ang baluti na itinayo niya para hindi na maramdaman ang sakit na ito. Maliban na lang, hindi siya pitrotektahan ng baluti. Binulag siya nito. Hindi na alala ni James kung paano siya tumayo, kung paano siya lumapit, pero bigla na lang siya roon. 1-0 talampakan mula sa shack, alikabok sa $1,500 na sapatos, luha sa mukha na siguro nagkakahalaga ng kanyang dignidad. Lumabas ang babae sa pintuan at natigilan. Nanlaki ang mata niya, hindi sa takot, kundi sa pagkilala na natapos na ang swerte niya. Instingtibo niyang hinawakan ang dibdib, proteksyon. Please, sabi niya, at nabasag ang boses sa salitang iyon. Please, ang kinukuha ko lang ay yung sayang. Maingat ako. Niluluto ko ng maayos para sa anak ko. Tumigil siya, siguro na-realize na mapanganib ang pag-amin. Ano ang pangalan niya? Tanong ni James. Halos bulong lang ang boses. Nagblink siya, nalilito. Ano? Ang anak mo. Ano ang pangalan? Samuel, huminga siya. 6 na taong gulang siya.
6. Parehong edad ni James nang matuto na hindi garantisado ang hapunan. Nang matuto na ang pag-ibig ay sakripisyo. Nang matuto na pinapatay ng ina ang sarili para buhayin siya. May bumigay sa dibdib ni James na nagyelo sa loob ng 25 taon. Margaret ang pangalan ng nanay ko, sabi niya, nagulat na nakapagsalita siya. 3 trabaho ang ginagawa niya. Pag-uwi, pagod na hindi na makatayo. At ibinibigay niya sa akin ang pagkain niya at nagpapanggap na nakakain na siya. Nabasag ang boses. Alam ko na nagsisinungaling siya. Kahit 6 pa lang ako, alam ko. Pero gutom na gutom ako kaya kumain pa rin ako. At kinamumuhian ko ang sarili ko dahil doon araw-araw mula nang mamatay siya. Lumambot ang mukha ng babae, unti-unting lumiliwanag ang pag-unawa. Ako ang may-ari ng restaurant, tuloy ni James. At sinundan kita ng 7 araw dahil sa paraan ng paglalakad mo sa landas na to, naalala mo sa akin ang isang bagay na sinubukan kong kalimutan sa loob ng 25 taon. Naalala mo sa akin na itinayo ko ang yaman ko sa pangako na hindi na magugutom. Pero sa daan, tumigil na akong makakita ng gutom sa iba. Humugot siya ng hininga, natikman ang asin mula sa luha. Hindi ka nakukuha ng natira ko, sabi niya, pinapanood ang mukha niyang magsimulang gumuho. Dahil simula bukas, magtatrabaho ka para sa akin. Tunay na sweldo, benefits, healthcare, at lahat ng pagkain na kaya mong kainin mo at ni Samuel. Sariwang pagkain na inihanda ng may dignidad, puno ng pag-ibig. Tahimik. Lumitaw si Samuel sa pintuan, ang 6 na taong mata ay lumilipat sa pagitan ng ina at ng umiiyak na estranghero sa mamahaling navy suit. Agad napansin ni James ang maputlang balat ng bata, ang light hair na sumasalamin sa liwanag ng araw. Puti si Samuel. Itim ang nanay niya, si Grace. At sa isang saglit, naintindihan ni James ang mga layer ng kwento niya na hindi niya nakita noon. Si Grace ay nag-iisang ina sa biological na anak, isang birasyal na bata na malamang iniwan ng puting ama. Siguro hindi niya kaya ang hatol. Siguro tinanggihan sila ng pamilya niya. Siguro naging mabigat ang pag-aalaga ng mixed race na anak sa mundong malupit pa rin sa ganitong bagay. Ano man ang dahilan, mag-isa na si Grace, hindi lang dala ang bigat ng kahirapan, kundi ang bigat ng pagiging itim na single mom sa isang light-skinned na anak na magkakaroon ng tanong sa buong buhay niya kung bakit hindi siya kamukha ng nanay. At gayon pa man, naglalakad siya ng 80 minuto araw-araw ng mataas ang ulo, naka-yellow gloves at dala ang pag-ibig sa plastic bags, siguradong hindi maramdaman ng anak ang bigat ng mundong nagtatanong kung sila ba ay talagang magkasama. Yumuko si James, binabaliwala ang sumasakit na tuhod at tinitigan ang bata. Ang nanay mo ang pinakamatapang na taong nakilala ko, sabi niya ng mahina. Dala niya ang bigat ng mundo sa mga yellow gloves na iyan, at ginagawa niya iyon ng maihigit na grace kaysa sa nagawa ko sa buong buhay ko. Swerte mo na meron ka siya. Nang tumayo siya, umiiyak na ang babae, tahimik na luha na dumadaloy sa alikabok sa pisngi. Hindi ko pa nga alam ang pangalan mo, sabi ni James. Grace, bulong niya. Grace ang pangalan ko. Tumawa si James, isang basag pero magandang tunog. Siyempre nga naman. 6 na buwan pagkatapos, naka-navy suits pa rin si James at luxury watches, may-ari pa rin ng 7 restaurant at nagmamaneho ng mamahaling kotse. Pero araw-araw sa 3 oras 47 minutos sinisigurado niyang umuuwi si Grace na may dalang bags ng pagkain. Hindi basura, kundi maingat na inihandang pagkain na puno ng dignidad. At tuwing linggo, nakaupo siya sa simpleng hapag sa apartment na tinulungan niyang lipatan nila, kumakain ng hapunan kasama sina Grace at Samuel, natututong ang tunay na yaman ay hindi masusukat sa bank account. Kumusta? Naantig ka ba? Sabihin mo sa comments kung anong oras na at taga saan ka.